Hindi naka-complete na attendance, pa-type naman ng 3 kung kumpleto kayo mula kanina. Sige, 3. Oo. Sa mga number 3, yung totoo, nakaligo na ba kayo? Ayan. Hindi na naligo mula 4, nakalimutan kasi baka may ma-miss. Yan, hindi na naligo. Umuulan pati. Okay, again, thank you so much. Again, this is the second time magtuturos ni Miss Roxy ng Excel. Kung last time nag-enjoy kayo, for sure this time mas mag enjoy kayo. Okay. Take it away, Miss Roxy. Thank you very much. Good evening, guys. Ayan, medyo ano lang, malumanay lang muna yung boses ko. Kasi tinitipid ko, medyo namamaos ako. 6 days a week ako nagtuturo. Galing ako sa corporate kanina. And actually, na-suspend like 3 p.m. pinahinto kami kasi bumabagyo daw. And thank you very much, guys, for joining. And habang may mga pumapasok pa, I would like to, again, congratulate no everyone. Nakaka-proud kapag nag-aalat kayo ng time to study, no, to learn something new kasi uh, yan yung investment natin eh. When I became actually a virtual assistant, I realized na hindi pala yung dami ng clients or laki ng rate mo yung stability or job stability. I realized na the skill set that you invest sa sarili mo is your job stability. No, so nung nag-VA ako and I started learning a lot of things aside from Excel, napansin ko na clients talaga yung lalapit sa'yo. And if ever na mawalan kayo ng client, you will have that confidence na, ay okay lang kahit na release ako ng isang client. Kasi with the skill set that you guys have, you will be able to find another client, no? And I think some of you guys are aspiring freelancers. Tama po ba? Can you type number 1 kung waiting for client ka pa rin or aspiring freelancer ka pa din? Ayan, no? My suggestion is don't stop learning, guys. Lagi naming sinasabi yan. And that's your job stability. Um, ang ano diyan, ang labanan ng mga VA kasi noon naabutan ko yung 2012 pa nag-Upwork na ako eh, no? Tas 2016 ako nag-VA. Ang labanan talaga guys yung mga skill set no na ininvest nyo sa sarili nyo, yung dami ng mga internship, ganyan-ganyan, no? And internship tapos yung mga tools na kabisado ninyo, like halimbawa hindi ka lang marunong sa Excel, marunong ka rin sa Google Sheets. Tapos napansin ko no'n nung VA pa ako, ay nung nasa corporate pa ako 'pag Excel yung alam mo, 'pag nasa BPO ka yung salary mo nasa 30,000 to 40,000 ganyan. Tapos nung nag-VA ako parang nasa gano'ng rate din. And then when I started learning Google Sheets, Data Studio, marami pang mga tools gano'n, parang dumodoble, tumitriple yung value mo, yung rate na nagugulat ako na ito ba talaga yung offer nila dahil marunong ka ng Excel, Google Sheets, and Data Studio. So I realized na it's important to learn a lot of tools, especially dun sa bilis no ng technology ngayon, guys. You have to adapt and you have to adapt quickly. So ang ano talaga diyan, guys, yung mga inaaral natin, yan lagi sinasabi ni Miss Yan, i-apply naman natin. And I think yung iba diyan marami na talagang training na na-attenan, pero yung isang bagay na kulang yung confidence talaga to send an application, to record a video, ganyan, no? So halimbawa, nag-invite ako ng internship, parang sa 20 nag-apply, dalawa lang ang nakapag-send ng video recording, mga ganun. I think yung confidence yung medyo mahirap. Na guys, sino dito nakaka-relate? Type number 2. Yung parang eto na yung skills mo eh, pero yung lakas ng loob na lang talaga yung kulang. Tama po ba? Ayan. Kaya kami nagpapa-intern, guys. Ako, I'm still accepting interns, no? It's for those na walang experience and would like to get experience. Ayan. Okay, and I think ayan na kanina 160 ngayon, 174 na tayo. Last time we were able to talk about a lot of things about Excel and how you can be more efficient kung ano yung na-master ko before sa paggamit ng Excel, guys, and how you can actually consider others no when it comes to your Excel skills or pag gumagawa kayo ng mga templates for your clients, for your workmates, halimbawa, you have to consider others when you create your spreadsheet. So hindi enough yung marunong ka sa Excel, marunong ka sa programming, advanced formulas, kaya lang nahihirapan naman yung mga office mates mo.
Ako noon guys, I cannot actually create on the spot formulas. Hindi ko kayang mabinigyan ako ng scenario, alam ko na ba kaagad yung formula? Siyempre hindi, sobrang dami kasi ng formulas din. So, ginagawa ko, tinatry ko i-simplify yung dataset ko para hindi na ako magpo-formula. Ganun yung iba kasi, complex yung template, ganun. Tapos, kapag kailangan nila ng automation, parang formulas lang yung ginagamit nila instead of trying to adjust na lang sana the template, no? And let me share my screen, guys. This is just a quick refresher from our first session, and I think you can still access sa YouTube channel naman ng Nini Miss yan, no? Yung recording. Um, Mabilis na refresher lang because I would like to emphasize on ang i-master nyo, guys, is data set restructuring and data management. If you would like to handle or master Excel, no? Or gusto niyo mag-handle ng mga clients na i-automate niyo yung mga reports nila. So kanina 'di ba parang may discussion sa accounting, ay nag-sit in ako kanina. Tapos may mga CSV files, 'di ba guys, na in-extract kayo. Those CSV files are actually perfect for analysis, no? Kapag meron kayong mga tools, tapos napapansin niyo na CSV yung isang option, always go with CSV. Parang always choose that format kasi less na yung ano niyan eh, mga formatting niyan. Okay? And nasa Excel ako ngayon, guys. Later, I would like to use Google Sheets instead. Kasi lahat tayo may Google Sheets. It's impossible na wala kang Google Sheets kasi lahat tayo may Google accounts. Naging challenge kasi natin sa webinar before, iba-iba yung Excel version natin, iba-iba yung nakikita nating buttons, yung iba naka-WPS, yung iba walang Excel, ganyan. So later, I would like to transition to Google Sheets para if ever na you would like to apply no, yung mga learnings, pwede niyo ako sabayan kapag manonood kayo ng recording. I have a sample spreadsheet here and I would like to emphasize on the restructuring. So yung naging nature ng work ko noon as a VA is to get clients from US and Australia. Binibigyan ako ng mga data, tapos um, kailangan kong ayusin yung data at i-automate yung report nila. Pero kailangan pag gumawa ko ng dashboard, hindi sila may stress or may hirapan doon sa mga formulas. So, hindi ko nilalagyan ng formulas, hindi ko mina-macros. Kasi I want them to be able to use the template na I created for them. For example, guys, I've encountered a scenario na merong 105 employees yung isang company. Tapos, sa isang empleyado, meron siyang sarili niyang sheet, no? So, actually, hindi ko lang siya nahiwalay, pero yung itsura, guys, nung sheet nila, parang ganito siya. So, halimbawa, ito yung kay Jason. Ayan. Tapos, ito naman yung kay Chris. Ayan. So, ganun yung, ano niya, guys, setup nung tracker nila. Pero imagine niyo 105 yung employees nila. So, ilan yung sheets niya? Eh di 105 din. So, sabi niya sa akin, paano daw siya gagawa ng report gamit yung spreadsheet niya. Sabi ko, mag-pray na lang muna tayo and wait for a miracle. Baka sakaling may himala na mangyari, no? But to be honest, guys, formulas is not always the solution. If you encounter a problem, no, sa mga spreadsheets natin, hindi naman palaging formulas ang solution natin. Baka naman kailangan mo lang ayusin yung data. Baka naman kailangan nyo lang i-simplify yung data entry. Baka naman kailangan mo lang itama yung workflow. Ang observation ko, marunong naman tayong mag-Excel pero yung process natin sa data gathering, the process in data entry, yung nagiging problem talaga. No? Kaya tayo nahihirapan. So we thought mahirap mag-Excel. Akala natin kailangan matalino lang, no, ang marunong sa formulas, pero hindi naman. Kasi pwede naman, 'di ba, last time na try natin, formula free talaga. Okay? Sige. So after ng webinar, guys, I'll share na lang sa group natin or kay Miss Yan yung mga materials na ginamit ko since we have limited time kasi. Tapos pwede nyo i-try. Pwede nyo sabayan. I'll give you guys access to the raw data. Pero actually, guys, ginagamit kong mga raw data galing lang kay Claude, galing kay Gemini. Lahat ng raw data na ginagamit ko sa workshops namin are AI generated, di ba?
So, data entry, yes, no? So, ang nangyari sa isang company, ganito sila mag-encode kung ilan yung appointments nila. Tapos, yung ginagawa dito, yung nagsasum siya. So, equal, sum, ganyan. Tapos, ima-manual niya yung pagkuha ng mga numbers dito. Okay? So, very manual siya. Tapos, sobrang dami ng sheets. So, nakadalawa lang ako dito, guys, no? So, actually, nung na-receive ko to, ang ginawa ko lang ay nag-create ako ng separate na sheet. Pakita ko lang, guys, yung process, no? Kasi gusto ko ma-realize ninyo na gaano ka-importante ang skill set na data management at data set restructuring. So halimbawa guys, ito yung spreadsheet. So kukunin ko muna itong lahat ng to. Hindi na muna ako mag-shortcut keys para makita niya guys yung movement ng screen. Ayan. So I'm gonna select this area. Tapos, ayan, long method muna ako. So may copy tayo. Tapos ginawa ko, pinagsama ko muna yan dito. So yung simpleng copy-paste lang guys, no? Like Control-C, Control-V, pero hindi na muna ako mag-shortcut. So nilagay ko dyan yung kay Chris. Tapos syempre, para malaman ko na kay Chris yan, lalagyan ko siya ng palatandaan. So kailangan ko nang burahin itong total. So buburahin ko yung total. Okay? Tapos ilalagay ko na dito yung name. So yung halimbawa, hindi ko na muna ilalagay yung full name. Pero this is for Chris. You can double click this. Kay Chris lahat yan. Kukunin ko yung kay Jason. Okay? So kukunin ko yung kay Jason dito. I'm gonna copy this. Tapos ididikit ko siya dun sa baba. Ngayon, kay Jason na to. Ayan. Okay po? Nagets niyo po ba? Pinagdikit ko lang siya. Kahit manual na muna sa ngayon. Tapos, ang ginagawa ko guys, pinakamabilis kasi na way to perform cleanup is you select the entire sheet. Tapos, pumupunta ako dito sa home. Tapos, kiniklik ko itong clear na button dyan. Medyo maliit kasi yung icon guys. Tapos, clear formats. So, if you click clear formats, parang magre-reset yung lahat ng format ng cells, even the number format na nagre-reset yan. Tapos, parang nagmukha siyang CSV, 'di ba guys, no? And then, ayusin mo na lang yung mga number format. Halimbawa, dito sa column A, pwede kang mag-press ng Control Shift hashtag. Ito naman sa mga time, pwede kang mag-press ng Control Shift @ sign. Okay? Para mas mabilis tayong makapag-format. Another issue here, guys, yung mga blank cells naman. Kasi sa pivot, ito lang ang makakapture niyang total. Okay? So, tingin kayo sa screen ko ha. So, ito yung area na kailangan kong i-address. Pero, ang isa-select ko lang muna sa ngayon, etong mga dates lang, kasi ito yung may problema. May problema pa kasi to. So, kailangan kong i-select yung area na may mga blanks. So, sineselect ko yan. No, again, you can use a shortcut, pero pinapakita ko kasi yung process. Kaya ako nagma-manual sa ngayon. So, isa-select mo yan. Huwag mong isa-select yung buong column, ha? Yan, yung area lang na may problema. Kapag nakaselect na, pwede kang mag-press ng Control G, which is go to command. So, lalabas itong go to dialog box. Tapos, i-click mo ngayon itong si special. Okay? Pag naklik mo yung special, i-click mo yung blanks. So, basically, you are telling Excel na ito yung sinelect ko na area. Dun sa area na yon, iselect mo yung mga blank cells para sa akin. Yun po ang tinatry natin gawin ngayon. Nagagets pa po ba? No? So, sinelect ko yung area, pero dahil ginagawa ko to na Control G special blanks, I'm telling Excel na iselect mo lang yung blanco lang kasi yung iba meron pong mga dates. Okay? Tapos, i-okay ko na to. Siyempre guys, pag in-okay mo yan, it will now select here. No, wait mo lang for a few seconds. Medyo maglo-load kasi yan. For a few seconds guys, give it time to process lang kasi medyo madami yung mga cells na sinelect natin. Nasa 1,000. Di ba po? So, halimbawa, naalala niyo ba yung step guys? Halimbawa, Control G, special, blanks, tapos you click OK. No? That process actually is you are telling Excel to select the blank. So, kapag eto na yung nangyari, di ba nakaselect, nakita niyo guys, naka-highlight sila. Syempre, do not click any cell.
Kasi pag kinlik mo yung cell, edi mawawala yung nakaselect ngayon. So don't click anything. I'm gonna press equal sign. Yung equal sign, mag-a-appear yan dito sa pinakaunahan. Tapos, ipe-press ko yung arrow up dito sa keyboard, no? So, arrow up, o kaya i-click mo to. Yan, yan, nasa taas. So, lalabas dyan, A2. What I'm trying to do is to copy the data na nasa taas. Pag lumabas na po yung A2, I'm gonna hold yung control sa keyboard ko. Control, naka-hold siya ngayon yung sa keyboard ko yung control. At ipe-press ko yung enter. Enter. Okay, tingnan niyo yung nangyari guys. Lahat sila, no? Lahat ng mga blanks nagkaroon ng dates. Okay? So, Control G, special, blanks. Pero syempre guys, may iwan pa kasi yung mga equal sign dyan. May iwan pa sila. So, ano yung, bakit natin ginawa yan? Para hindi ka na magka-copy-paste. Especially kung sobrang dami. Pero since may mga formulas pa yan, nag-equals kasi tayo, don't forget to remove the formulas. So, i-click ko tong column A. I'm gonna copy this. And right-click ulit. Ipe-paste values ko siya dito. Di ba ganun yung process ng removal ng formulas? Ayan. Pag nagawa mo na yon, pwede mo nang gawin yung tinuro ko sa inyo guys, yung favorite nyo na Control T. So you're gonna click here. You can click Insert Table or press Control T. And you're gonna click OK. Pag nagawa mo na yon, pwede mo nang i-pivot. So halimbawa, isa-summarize mo na siya. And then you're gonna click OK. Ayan, sana na-practice nyo guys yung pag-pivot. Pwede ko nang ilagay ngayon si name dito sa aking rows area. At pwede ko nang kunin yung appointments niya as my value. So meron na ako dito ang pwedeng maging quick summary, no, ng report na yon. So ngayon, pag meron akong panibagong data, halimbawa, lagay ko muna etong ano natin, halimbawa month. O ayan, nakagawa ka pa ng monthly report. So halimbawa guys, no, ito yung mga total Ay, appointments pero niya. cellphone niya. Nak, pero cellphone Ito ni yung nanay. total appointments niya. Pwede na nating i-update. Halimbawa, ano ba yung total ngayon? Ang total natin ay 32,000. Tandaan niyo ito guys ha, 32,181. Okay? So, halimbawa, meron kang kinorek dito. Halimbawa, hindi pala to 18. Ginawa mo siyang 23. Okay, 23. So, yung report mo ngayon, i-right click, refresh mo na lang siya. Ayan, so naging 32,186 na siya. So, ganun lang, o kaya naman yung naturo ko before na refresh all. So, eto na lang po ang i-maintain mo or mag-consolidate kayo ng data para nakakapag-analyze po kayo. No? So, ang pivot tables, guys, very useful yan no, when it comes to reporting. Kasi within ano lang, ayan, nagda-drag and drop ka lang, para ka lang naglalaro dito, nakakagawa ka na kaagad ng mga reports, no? Para hindi ka na nag-filter, hindi ka na nagsasum, or hindi ka na nagka-count, no? Ito na yung nagiging replacement ngayon ng mga formulas. So, guys, just imagine, inayos lang natin yung data, nakagawa ako ng report na hindi ako gumagamit ng formula. So, ganun ka-importante na you know how to perform data cleanup, data set restructuring, para makakapag-automate kayo ng mga reports na hindi gumagamit ng mahihirap at complex na formulas. Okay? Nagagets po ba ito guys? Kung gaano ka-importante yung pag-aayos ng data? Gets niyo po ba? Okay. Ayan. Thank you very much. Now, actually, I was able to encounter some Excel users or mga students namin before na mas prefer talaga nila yung may hirap na way no to create reports no. So chine-challenge siguro nila yung sarili nila. Pero eto guys, I would like to parang emphasize na bakit nagiging replacement ang pivot table na sa mga formulas. No, halimbawa, hindi tayo nag-pivot.
Guys, nakita nyo kanina, drag and drop lang ako dito sa pivot. Pag hindi mo ipipivot yon, pero maayos naman yung data mo, ito po ang magiging formula niya halimbawa. No? So, gawa muna ako ng, yung kay Chris na lang at Jason. Alisin ko na yung months. Para maliit lang muna siya. Okay? So, halimbawa guys, kapag hindi mo siya ipipivot, usually gagamit ka ng formula. So, halimbawa, countifs yung napili kong function, tapos pupuntahan ko ngayon yung dataset ko. Sum ifs, pupuntahan ko ngayon yung dataset ko, and then i-click ko yung column, kung ano yung gusto ko i-total, and then, kukunin natin yung column F, no? Tapos, kukunin ko itong pangalan na Chris. So, kung mapapansin nyo guys, pareho lang naman yung total nito at saka ito. 'Di ba? So, ito po, at saka ito, pareho lang naman. 'Di ba? Pero ito, may mga formulas pa. So, minsan kasi 'di ba madaling mag-error 'yan. Kasi imagine pag gumagawa kayo ng formulas, kailangan kabisado mo para saan ba yung exclamation, bakit may comma, no? Bakit may colon, bakit may ampersand, bakit may bracket, sa dami mo pang kailangan kabisaduhin. Pero kung na-simplify mo na yung data, kung meron kayong mga raw files, ang i-master niya pivot tables na lang for ad hoc reporting. No, yung mga simpleng subtotals lang, kaya naman simpleng pagka-count lang per category, monthly reports, ganun. Pwedeng si pivot table ang gagamitin. Okay? Do you have any questions so far? Any clarifications, guys? Are you all good? All good? All good? Okay. Sige. Ngayon, nilipat po muna ako sa Google Sheets, no? So, lahat po ba kayo Google Sheets users? Can you type letter G? Sino dito gumagamit ng Google Sheets? Ayan. Can you type letter G? Ayan. Okay, guys, hindi enough na Excel lang yung kabisado nyo. What are your common questions, guys, when it comes to Google Sheets? Like, kapareho lang ba siya ng Excel? Or hindi? 'Di ba? So, madalas ko nakukuha yung questions na, ano po ba yung mas okay, coach, yung Google Sheets or yung Excel? Sabi ko, depende naman sa scenario, no? It's really better guys, no, na matutunan mo yung parehong tool. Kasi pag VA kayo, hindi naman lahat ng clients Excel user eh. Yung iba are Google Workspace users sila. Okay? So, for example, guys, nasa Google Drive tayo. Di ba you can launch naman Google Sheets, no, sa Google Drive. And pwede rin kayong mag-type ng sheets.google.com. Ayan, para mag-launch, no, yung pinaka-homepage ng ating Google Sheets. And then, meron ako dito mga naka-ready na kasi na files na itatry ko ngayon, no. Again, to emphasize on how important it is to consolidate your data for ad hoc reporting. So I have here, naka-ready na to, pero hindi ako yung, inopen ko na yung ibang email yung ginamit ko kasi baka magalaw ko yung original na files. So I'm gonna make a copy of this file para ma-i-demo ko po, no? So nag-right click lang ako tapos make a copy and then I'm gonna click show file location. Okay, so double click ko na to. Ito na yung aking copy ng file. So yung may-ari kasi ng file, iba yung email account nun. So I have to copy, no? Hindi ko siya din-download sa Excel, no? So dinuplicate ko lang. Pero nasa loob pa rin ako ng Google Sheet interface. Okay? So ito na yung aking file. So kung mapapansin nyo guys, I have here raw data. Ayan. Tapos iba-iba po ang mga natin dito, mga locations natin dito. Okay? Yan. So iba-ibang offices, iba-ibang locations. Okay po? So sa Google Sheets kasi, 'di ba guys, yung mga gumagamit ng Google Sheets sa inyo, online spreadsheet kasi siya. So it's possible na yung ini-encode
halimbawa ni Gina ay mabura ni Nathan. Halimbawa lang, 'di ba? Kasi pareho kayong may access dito sa sheet na 'to. 'Di ba? Hindi siya kagaya ni Excel kapag offline yung version na meron ka, offline version siya or desktop version. Basta hindi kayo naka 365, no? Static kasi 'yon. Para i-send mo yung file na yon, yung Excel file, i-attach mo sa email, ilalagay mo sa cloud, 'di ba? Pero si Google Sheet kasi nasa browser na 'yan. 'Di ba? So nasa browser na siya. And kung mag-encode tayo ng sabay-sabay, actually pwede. 'Di ba, guys? So halimbawa, let me copy ko na lang 'to. Share ko 'to sa inyo para if ever you would like to try. Kapag gumagamit kayo guys ng Google Sheets, para na rin kayong gumagamit ng Microsoft 365 dahil yung mga formulas na gumagana sa Microsoft 365, no, ay halos ginagaya na ni Google, no. Alam mo, XLOOKUP, ganon, no, yung mga filter, ganon. So yung mga madalas kong ginagamit na formulas sa Excel, gumagana na sa Google Sheets kasi nagde-develop ang Google Sheets eh. Tapos, also, may mga functions naman si Google Sheets na syempre hindi gagana kay Excel. Kasi hindi naman sila pareho, di ba? Google and Microsoft. Okay? Sige. So, ayan, nasend ko na yung link sa inyo guys. Pero magme-make a copy ako ulit para hindi ko magalaw yung version na meron kayo. Alright. So, ito yung aking demo file. Tapos, kung mapapansin nyo guys, very raw na ito. At kagaya sa Microsoft Excel, you have to make sure na gumamit kayo ng table. Okay? Para yung mga ibang minamanual nyo before, hindi nyo na i-manual. So, first step is, you click a single cell. Huwag nyo pong i-highlight ha. Huwag nyo gagawin yan ha. You click a single cell inside your dataset, and then you go to format, and then you click convert to table. So, ganun lang. Pag hindi mo maklik yung convert to table, lumipat ka ng cell. Minsan may mga ganyang glitch. Okay? Ngayon guys, since naka-table na siya, kung ano yung pangalan ng sheet dito, no, gagayahin ko, ilalagay ko siya dito sa table, pero shorter version. So, for example, I'm gonna double click this, and then I'm gonna type here Malate, but you have to press enter. Baka kasi lumipat ka ng kabilang sheet, hindi mo in-enter, hindi yun kakagat. Okay. Nasundan niyo po ba yun? Again, ganun yung gagawin mong process muna. Iba kasi yung staff, no, na naka-assign dito, tapos iba yung staff na naka-assign dito. Iba yung nag-encode dyan, iba yung nag-encode dito. So, gagawin ko, click a cell, punta ka sa format, tapos convert to table. Medyo bawasan ko lang to guys, para hindi ako masyadong magtagal. Ayan. So, Manila, type ko dito guys ha, Manila. Kapag gumagawa kayo ng mga sheet names at saka table names, my recommendation, minimum of 5 characters kasi nag-error. Dati 3 character lang yung nilagay, nag-error siya. Tapos, iwasan nyo po yung spaces, underscore yung gagamitin nyo. When it comes to table name and sheet name, I would recommend you use underscores kesa sa spaces. May epekto kasi ang mga spaces and characters sa mga formulas natin. Okay. So, ginagawa nyo po ba to? Yung mga gumagamit ng Google Sheets daw dyan, ginagamit nyo po ba ang table ng Google Sheets or baka hindi naman? Or ngayon nyo lang nakita yung iba. So, meron tayong table dito. And then, I'm gonna, wait, type ko lang dito, Visayas. And then, click lang ng cell, format, convert to table. Tapos, I'm gonna call this Davao. Guys, the name of your table is super important, no? Para alam mo kung anong table ba nanggaling yung data mo, no? Kasi sobrang dami nating tables dito, sobrang dami ng data.
So, make sure na pangalanan mo yung mga tables. Kasi tingnan mo dito, meron tayong 6 tables ngayon. So, this is super important, no? Yung table name natin. Yung ating table, guys, syempre marami pang mga settings yan dito. Ayan. No, pag kinlik mo yung drop down, may mga iba't ibang settings yan. Halimbawa, i-adjust mo. Halimbawa, gusto mo na 500 rows na kaagad. Kasi eto 101 lang siya. Pwede mo naman i-type na 500 na kaagad dyan. Pwede naman yon. Okay? Ngayon, guys, since napangalanan na natin lahat, ang nangyayari kasi sa Google Sheets na mention ko kanina, halimbawa sa Malate, si Ma'am Jen ang assign dito. Sa Manila naman, si Dayan. Tapos sa Sulu naman, si Carol ang nag-encode dyan. So, syempre guys, since maraming mga gumagamit ng sheets na to, dapat nilalock yan. So, may mga settings kasi si Google Sheets no, na kahit na nandito tayo, kung saan lang kita inassign, yun lang ang magagalaw mo na sheet. Okay. Ito na guys, yung report na i-generate natin ay manggagaling kasi dyan sa iba't ibang sheets natin. So, for example, meron ako ditong Malate. Tapos, ito yung kanyang mga vessel name. So, makikita naman natin dito, no? Kung ano yung location. Okay. And then, guys, gagawa ako ngayon ng extra sheet. Okay? Ang problema kasi kapag kalat-kalat yung ating data or marami tayong tabs, possible po kasi na maging kalat-kalat din yung formula mo. So, halimbawa, ito yung location. Tapos, ano ba yung metric nito? Halimbawa, crew on duty. Okay? So, halimbawa, ito yung Malate, ito yung Manila, ito yung Sulu, Visayas, Davao, at saka sa Luzon. So, 'di ba kapag gumagawa ng report yung iba kasi parang ini-equals na lang. Parang halimbawa yung iba nagfo-formula yan somewhere. Halimbawa nag-sum siya dito, ganyan, sum, tapos kukunin niya 'to. Ayan. Pag meron na siyang sum doon, parang kinukuha dun sa report, parang ini-equals, tapos i-click niya 'to. Tapos i-enter niya para pumasok yung total doon. Yung iba kasi napansin ko parang ganun yung process nila. Tama po ba? Yung iba, no, parang naka-link lang siya, gano'n. Pero very manual and prone sa error. Kasi pag nagkaroon ng movements doon sa sheet, guys, possible kasi na magkaroon ng error yan, no? Okay, so ang gagawin ko instead is to consolidate yung ating data. Okay? Yung iba po ba nakasabay? Yung mga naka-access doon sa sheet, nakasabay po ba kayo? Sino dyan yung nakasabay sa activity? Ayan. Bagay naka-record naman to if ever na you would like to access again. Kasabay naman daw sila. Hmm. Okay. So, eto naman ngayon ang gagawin natin. So, this is the console sheet, no? So, ang gagawin ko dito, dito ako magta-type ng aking formula. Okay? So, I'm gonna type here equal sign. Then double quote tuloy. Curly brace. So, curly brace. Then, I'm gonna start typing the table name. To answer yung question ni Jacinta Bravo, the purpose of the table names is to call them sa formulas. So, pakita ko lang. I'm gonna type here Manila. Pero kahit na hindi ko pa tinatapos yung Manila, mag-a-appear na siya dito. So it's like it's telling me na, oh, meron kang table na ang pangalan ay Manila. Ako, I would recommend na i-click mo na lang to para hindi masyadong prone sa error. Baka kasi iba yung spelling na magawa mo. If it's being detected na po dito sa baba, much better kung i-click mo na yung pangalan ng table na yon. Ang i-avoid mo lang is yung kiniklik mo yung mga merong Manila
at merong square bracket kasi this is just a specific column lang. Halimbawa, kinlik mo to, edi report date lang yung lalabas. Okay, so I'm gonna click this. Then, maglagay ka ng semicolon. Tapos, mag-type ka ulit ng Malate naman. Okay, sinusundan ko lang yun nandito sa baba. Meron daw akong table na ang pangalan ay Malate. Naalala nyo ba guys kung saan galing yung mga tinatype ko ngayon? Yung table names na sinet natin. Nagagets niyo po ba? So I'm gonna click Malate, semicolon ulit, and then Sulu, Sulu, semicolon. Wag po comma ha. Guys, wag po comma, semicolon. Okay? Tapos Visaya, semicolon pag vertical consolidation. Okay? Ang mga curly braces, guys, sa formulas, even in Excel, represents array, no? Halimbawa, Visayas. Okay, kiklik ko na lang siya. Kapag may nilagay ka dito na pangalan, tapos hindi siya nagkaroon ng color, wala pong nakakita si Google Sheets na ganong table name. Okay? Please remember that. Bawa, tinype mo yung Visayas, tapos nag-color black siya. Color black. Ibig sabihin, wala kang ganong table. At mag-error yan mamaya. Okay po? Kasi kada sineselect mo na table, color-coded yung mga yan. Halimbawa, I'm gonna click Davao, and then click ko to, semicolon ulit, tapos yung Luzon naman. Ayan, na-type ko na siya ng buo. Ayan, okay? Pag nakuha mo na lahat ng tables mo, i-close mo na yan, isa pang curly brace, and then, wala ka na ilalagay na comma ha. So, tingnan nyo guys yung mangyayari. I'm gonna press enter, tapos lalabas yung data dito. Kung mapapansin nyo guys, this is Manila. Kung paano ko siya tinype dun sa formula, magiging ganun yung sequence niya. So, this is Manila. Ito guys, so Manila yan. Tingnan nyo po, dumikit yung Malate. Ayan, tingin kayo dito. Ayan. Ito yung dulo ng Manila. Tapos, ito na yung Malate. Hindi ba parang pinagdikit niya? Parang kinonsolidate niya. Nagets niyo po ba? So, ito na yung Malate. Tingnan nyo guys dito. Ayan, dumikit na yung Sulu. 'Di ba? And then, Visayas. And I have Davao and Luzon. Ayan, 'di ba? So, no need to copy-paste. Okay. Now, wala akong headers. And I have to get set of headers. So, halimbawa dito, gagayahin ko na lang para ika-copy ko na lang etong headers ko. So, kukunin ko tong row 1, copy-paste lang po Nagka-copy-paste lang po ako ng headers. Ayan, puntahan ko to. Pag nagpe-paste kayo guys, Control-Shift-V for paste special values. Ito, Control-Shift-V para hindi sasama yung pagkaka-format niya, yung color green. Ayoko sumama yon. Nakakalito kasi akala nila naka-table na. So, Control-Shift-V kapag magpe-paste. Ayan guys, so I have here a consolidated version. Pag napagsama-sama ko na siya, kagaya kanina, i-convert to table na natin siya. Okay? So, i-convert to table ko na siya. And para meron akong palatandaan na this is my consolidated version, iibayin ko yung kulay niya. So, this is now my master file. Ayan. Okay. So, I have the master file. And ito na yung pwede kong gamitin sa pivot tables. Now, one observation, guys, no, is the formula ay nandito lang po. Etong naka-yellow na yan lang ang nag-iisang cell na may formula. Okay, tingnan nyo guys ha, kiniklik ko to, ito yung formula ko. So if you want to change your formula or correct your formula, dyan ka lang pupunta. Pero kapag kiniklik ko etong mga to, wala ka namang nababasang formula dyan. Okay? Ang ibig sabihin ng array formula guys, ito yung output niya ay nag-expand, no? Sa multiple columns or multiple rows. So, ibig sabihin, kumakalat yung kanyang output. Kailangan niya ng columns at saka rows minsan. May mga times na pa-horizontal yung expand niya, may times na pa-vertical lang. Ganon, no? Yung headers, kinuha ko lang to, copy-paste lang, kinuha ko lang dun sa mga ibang sheets kanina. No? Okay. Ayan, salamat sa mga nag-a-assist sa Q&A natin.
Okay. Ngayon guys, pansinin natin yung mangyayari dito. Halimbawa, hindi mo na i-protect or na i-lock etong consolidation mo, no? Meron kang office mate na accidentally nakapag-type dito o kaya kahit na halimbawa yung low, ginawa niyang high. Pag in-enter ko yan, masisira na po yung aking dataset dito. Okay? At mag-e-error na yung aking formula. Pero pag nag-e-error yung formula, ipo-point mo lang yung mouse mo dun sa cell na nag-e-error para merong lumabas po na guide and message dito. Bakit siya nag-e-error? Sabi niya, array result was not expanded because it would overwrite data in E3. Ngayon, eto yung E3 mo. Sabi niya, hindi ako maka-expand kasi baka mabura ko yung tinype dito sa E3. So, syempre, di ba sabi ko kanina, ang mga array formulas, nag-expand yung output niya sa multiple columns at saka sa multiple rows, 'di ba guys? Eh kung gagawin mo 'yon tapos may naka-type na dito sa sheet na 'to, paano siya makakapaglabas ng output, no? Actually parang protection 'yun eh. So kung nag-expect ka ng output dito at saka dito sa baba, dapat walang laman etong sheet na 'to. Okay? O kaya walang laman yung columns hanggang saan ba siya? Hanggang Q. Dapat walang laman yon para mailabas niya yung output. So, binura ko, yung tinype ko, bumalik na po yung formula. Sino dito nakasabay? Napalabas niyo po ba? Na-consolidate niyo po ba yung data? Sino nakapag-consolidate? Meron ba? Ayan. Si Julie nakapag-consolidate. Si Zen, si Mariel. Okay. Good, good. Very good. Ayan. Another thing, guys. Halimbawa, this is your console. Again, red is our console, ha? Ito yung master natin. Tapos, nagtatry kang mag-insert ng row. Tingnan nyo, guys. Oh. Diba? Insert. Diba? Right-click, insert. Diba? Anong nangyayari? Pag nag insert ng rows, anong nangyayari? Anong nangyayari pag nag insert ng rows? Napapansin nyo ba? I'm trying to insert a couple of rows. 'Di ba? Parang nai-insert siya, tapos nawawala. Napansin niyo ba? No? Parang nag-i-insert tapos biglang nag-ano, nagdi-disappear. Okay? Bakit hindi tayo makapag-insert dito? Okay? Bakit hindi tayo makapag-insert? Kasi, this is your consolidated data. Mini-mirror niya lang yung mga nandito. So, kung ano yung itsura ng mga individual sheets natin, no? Kung ano yung itsura ng individual sheets natin, syempre, yun lang ang magre-reflect dito. 'Di ba? Kasi ginagaya niya lang, pinagsasama-sama niya eh. 'Di ba? Pinagsasama-sama niya yung data. So basically hindi mo 'to pwedeng baguhin. 'Di ba? Ang babaguhin mo eto. Halimbawa si Melissa, siya yung taga-encode dito. Pag nag-encode si Melissa, lalabas dapat siya dito. Okay? So i-try natin i-observe natin yung magiging movement ng file natin. Okay. So, itong nasa left side ko is the console view. Ito yung console natin. Tapos, ito naman yung nasa right side. Kunwari lang na nag encode na yung gumagamit. Tingnan nyo guys ha. So, I'm gonna, halimbawa, meron akong kinokorek. Halimbawa, ginalaw ko to. Tingnan nyo guys, habang ginagalaw ko to, tingin kayo dun sa pula. Kung anong ginagawa ko dito sa Manila, na sheet, lumalabas na doon sa console. Napansin niyo po? So, ibig sabihin, habang nag encode pala, yung mga encoders, automatic na nakakonsolidate yun. You don't have to copy-paste. No? So, naka-automate na siya. Hindi mo na siya ika-copy-paste. No? So, halimbawa guys, dito sa pinakababa,
Ayan. Kung mapapansin nyo naman kung hanggang saan lang yung table nyo. Kasi may design. Tapos dito wala siyang design. No? So, hanggang dyan lang siya. So, halimbawa, guys, nasaan ba yung dulo ni Manila? Ito. O, ito guys, kukulayan ko lang para... Okay. So, ito yung dulo nung ano natin. So, ito Malate na to guys Pero, ang nangyari siya, bawa si Melissa, dito nag-encode siya dito. Okay, so nag-encode siya ngayon. So, habang nag-encode siya, tingnan nyo guys yung nangyayari dun sa red. Di ba? So, automatic na nagre-reflect doon sa consolidated version. 'Di ba? Hindi ba masaya 'yon? No? Kasi hindi ka na hindi ka na magka-copy paste. Kasi yung iba kapag gumagawa ng report doon pa lang yung nagko-consolidate. So, that formula will auto-consolidate the data na ine-encode real time. So, imagine niyo guys, 10 ang nag-e-encode, no? 10 yung nag-e-encode. Tapos kahit sabay-sabay sila, okay lang. Kapag yung Manila nadagdagan, kung mapapansin nyo, binaba niya si Malate. 'Di ba? Pag si Manila, nadagdagan siya ng rows, yung Malate ibababa niya para maisingit yung Manila. Kasi baka akala nyo lahat po ba ng ini-encode pumupunta po ba sa dulo? Hindi. Kung ano yung pagkaka-arrange ni Manila, ganun yung pagkaka-arrange nitong ano natin, data natin. Unless siguro kung naglagay ka ng formula na sort, 'di ba? May mga ganung formula na sort Okay? So, doon mag-iiba lang yung kanyang arrangement. Okay? Iba po yung approach sa Excel. Minsan, depende, no? Sa version pa, if you can perform Power Query. Yung iba, manual, ganun, or iba po yung proseso. The array formula na tinry ko dito is sa Google Sheets lang po nagagawa yan. Okay? Pang Google Sheets lang siya. So, pag ginawa mo yun sa Excel or pag nilabas mo to sa Excel, mag-e-error na siya. Okay? So, guys, ganito I think, eto naman kasi sa Excel kasi guys, iba yung scenario. Sa Excel kasi, pag naka 365, meron silang online Excel, di ba? Kung hindi ka naman naka 365 at magko-consolidate ka, parang nagiging useless siya. Kasi, halimbawa, nasa Excel tapos i-auto-consolidate mo ba? Kasi hindi naman real-time yung encoding na nangyayari doon. What I'm trying to explain is, ang purpose kasi nito, alam niyo yung iba-iba yung branch ng mga companies. Tapos nag-encode sila ng benta nila. Tapos ikaw yung tagagawa ng report. Gusto mo na sabay-sabay mo nakukuha yung data nila. Kasi ang nangyayari na process, yung sinishare sa akin halimbawa, ikaw yung tagagawa ng report, tapos meron kang branch sa Manila, may branch ka sa Cebu, may branch ka sa Davao. Anong ginagawa nila? I-email pa nila yung spreadsheet sa'yo. 'Di ba guys? Ini-email nila yung spreadsheet, tapos ikaw, ika-copy-paste, copy-paste, copy-paste. Kaya medyo hassle kapag Excel offline yung ginagather mo. Kasi ika-copy paste mo talaga. Tapos magsa-send na naman sila. Ika-copy paste mo na naman. 'Di ba? Kaya nga ang recommended is kung wala kayong Microsoft 365, no? Kung wala kayong Microsoft 365, aralin niyo po si Google Sheets if your goal is kumuha ng data from different locations or from different employees or yung mga co-workers mo na gusto mong pagsamasamahin yung data nila kasi kayo yung gumagawa ng report. Doon kasi siya useful. Sa real-time encoding lang. No? Kapag real-time encoding lang, doon talaga siya nagagamit. Na-encounter ko yan, may naging client kami guys, 54 ang branches nila sa Cebu. Tsaka ay sa buong Visayas, 54 no, yung isang pawn shop na na ano namin, na train namin before. Guys, 54 yung branches nila na pawn shop sa buong Visayas. And they use a single Google Sheet lang. At doon lahat sila nag-e-encode. Alam niyo ba nakawawa yung gumagawa ng report kasi kina-copy paste niya isa-isa doon sa report niya. Lahat ng 54 tabs na yun, kina-copy paste niya po isa-isa yung data. Kaya tinuruan namin sila mag-consolidate. Okay?
Now we have the consolidated version na. Now you can basically analyze the dataset. One user lang ba ang pwede mag-consolidate? No, anyone can consolidate. Kaya lang syempre kung may consolidate ka na, magko-consolidate pa ba yung iba? I mean, clarify your question kasi usually ang scenario, halimbawa ako po yung tagagawa ng report. Tapos yung mga office mates ko po, sila po yung nag-e-encode. Okay? Sila po ang nag-e-encode. Ako yung tagagawa lang ng report. So, ginagawa ko dito, ayoko po na masisira nila. Etong kinonsolidate ko kasi dyan ang gagaling yung report. So, ginagawa ko, nira-right click ko siya, ipoprotect ko yan. Ipoprotect ko siya, tapos set permission. Alis, i-uncheck ko yung email nila dito. Only you lang ang isa-select ko dito para ako lang po ang makapag modify nito kasi baka masira nila to, no? So usually pinoprotektahan guys yung mga sheets na yan kung sino lang yung i-allow mo na mag-encode kada sheet. So yung mga encoders, eto lang yung pwede nilang galawin. Eto naman yung sa akin for reporting purposes. Nagegets na po ba kung paano yung process nito? Okay? Eto kasi guys, sabay-sabay tayo. Tingnan niyo dito, sabay-sabay tayong nandito, oh. 'Di ba? Binigay ko yung link tapos lahat tayo nandito sa sheet na 'to. Pwede kasing maramihan, guys. Pwedeng sabay-sabay, 'di ba? Pwedeng sabay-sabay tayo mag-encode diyan. Okay? So halimbawa, pakita ko lang yung process sa inyo. Meron ako ditong yung mga email ko. Halimbawa, lagay ko lang dito guys yung mga email ko. Ah, ayan, as editor. Pag editor, ibig sabihin I can edit no or modify the file. So I'm giving them editor access. I'm allowing them to modify and encode no. So isa-send ko 'yan as editor. Ngayon, kapag marami na kaming nakaka-access dito sa file na 'to, ang gagawin ko ngayon is to protect the sheets kasi ayoko naman na mabura ng mga office mate niyo yung in-encode ninyo. So eto, yung Manila, right click ko siya, right click, ipo-protect ko po, protect, and then click natin yung set permissions, tapos dito, customize mo siya. Okay? So, ang naka-check lang dito ako, at saka yung isa pang employee. Kunwari lang, ibang empleyado yan, pero ako lang din yan. So, ang pwede lang mag-encode dyan ay ako, at saka yung isa pang empleyado. Etong tao na to, hindi siya pwedeng mag-encode sa Manila na sheet. Naiintindihan po ba? Kung sino lang yung naka-check dito, sila lang ang makakapag-encode or makakapag-modify sa sheet na yon. Malinaw po ba? Okay, so idadone ko to. Tapos ganun ulit, magkakaroon siya ng podlock icon. Ayan, may lock na siya. Ira-right click ko to ulit. O right click, protect. O set permissions. O, alisin ko na. Kanina, siya yung binigyan ko. Ngayon, eto naman. O, kaming dalawa lang ang pwedeng mag-modify ng sheet na to. Okay? Para hindi mag-aaway-away yung mga ano guys, yung mga ano natin, ka-office natin, no? Pag may mga nabura. Okay? So, may i-open lang ako dito. Sige. So, if you have questions, guys, send nyo lang. Ito ba yun nilagay? Hindi po, iba po yung process sa Microsoft. As mentioned po kanina, yung process na to pang Google Sheets lang po.
Pakita ko lang yung isang sample dito. Ano ba yan? Ang dami po pa namang email. So usually guys, yung lahat naman ng changes kasi pwede nyo halimbawa merong mali dito na in-encode, pwede nyo siya i-right click tapos click nyo lang po yung show edit history. No, kapag ni-right click mo yung cell, lahat ng mga pinagdaanan ng mga cells, kung sino po yung nag-encode, sino yung nag-delete, lahat po naka-record dyan. Anong nangyari nung Monday, anong nangyari nung Tuesday, sino yung nagbura nito, anong oras niya binura, anong oras niya tinype, lahat po naka-record dito sa show edit history. So, huwag ka na mag-deny pa ikaw yung nagkamali doon kasi naka-record po, huling-huli tayo dyan. Especially kapag naka-send, no, sa emails natin yung access, no? So, meron siyang mga edit history. Okay? Yes po, pwede naman siyang i-restore. No? Ang maganda kay Google Sheets tsaka kay 365, pati kay Excel naman pwede yun guys, kaya lang pang 365 lang po yung merong version history na pwedeng i-restore. Okay? Yung right-click, edit history, nung research ko parang wala sa Microsoft, meron siyang, ano guys, yung version history. I'm not sure kung ganun pa rin hanggang ngayon. You can double check, no? Pero merong version history si Office 365 sa online version para pag merong nasira, pwede siyang ibalik doon sa itsura niya 3 minutes ago, parang ganun. Okay? So since we have consolidated version na, pwede mo na ngayong gawan na ng report. So halimbawa, punta tayo sa insert, tapos pivot table. Ito guys, then create mo lang siya. Insert pivot table, tapos create mo lang siya. Ayun na, makakagawa ka na ng um, report. So halimbawa, dito sa rows, I'm gonna use vessel name. Tapos dito naman sa values, yung crew on duty, halimbawa lang. Okay? Ngayon, bakit tayo merong blank dito? So, lahat kasi ng mga, ano guys, eto, no? Lahat ng mga blanks na to, di ba kanina insert ako, kaya nagkaroon na siya ng mga blank. So, eto kasi guys, yung table natin, yan, may ano siya, may blank rows. Kaya po, nagkaroon na ako ng blank dito. Okay? Pero kadalasan kasi sa console, sinasagad talaga siya kasi dadami yung data dyan. Ang wag nyo lang isasagad, eto kasi if you type naman, nag-extend siya. Pero si console, guys, I would recommend pasobrahan nyo siya ng rows para makapture ni pivot. Halimbawa, punta ka lang sa drop-down, adjust mo yung table range, tapos burahin mo yung number sa dulo, and then you click OK para lahat naka-table na siya. No? Kasi pwede namang alisin sa pivot yan. So meron ka na ditong sample na report, makakagawa ka na ng comparison ng iba't ibang vessels. Pero imagine guys, kung hindi mo pinagsama-sama yung data, di ba, hindi mo to magagawa. Gets niyo ba? Di ba ngayon, lahat ng vessels nandyan. Di ba? Kasi inayos natin yung data, kinonsolidate natin siya. So, halimbawa, meron tayong incident type, lagay mo sa columns, ayan. So, nakakapag summarize na kayo ngayon. So, halimbawa, pwede mo tong i-X, tapos ilagay mo dito, tapos pwede mo ilipat yung vessel dyan, ayan. So, you can play around with the reports na ngayon, di ba, for comparison. Ang maganda dyan, guys, for example, right now, we have 11,207. Lagay ko lang siya dito. Baka makalimutan ko. So, ito yung total natin ngayon. So, i-split ko to ulit. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung part ng automation. No, naging trabaho ko to before sa Google Sheets na kasi yung ginagamit namin. Tapos tinrain ako nung supervisor ko sa array formulas. Ayan. So, ito yung Manila. Okay. So, the scenario ay, halimbawa, habang kino-correct mo yung, or nag encode ka, tingnan nyo guys ha. Pinapress ko lang yung Windows logo tsaka arrow.
Windows logo tsaka arrow. Tapos pinipili ko lang kung ano yung gusto kong i-split. So we have 11,207 here. Tapos halimbawa si Melissa, yung 20 dyan, ginawa niyang 100. O nag-encode si Melissa dito. Nag-encode si Melissa dyan, ginawa niya tong 100. Tingnan niyo guys ha. So gagalaw din dapat yung report natin. Nakita niyo ba? Ayan. 'Di ba naging 287 siya. So pag ginawa ko tong 500, habang nag-e-encode ako ngayon, pinapakita ko lang guys na habang may mga nag-e-encode, just imagine pati yung report mo gumagalaw na. 'Di ba? So the process now is sabay-sabay po na mag-e-encode yung mga encoders. Tapos nagdidikit-dikit yung data, pati yung report mo automatic na. Kasi wala namang refresh all ang Google Sheets, real time siya. Real time siya, no? Napansin niyo po ba? So pag ginawa ko tong 1,000, o nag-e-encode halimbawa si Melissa dyan, o ito sumusunod po yung report. So automatic na lahat. Okay? So yung mga array formulas guys, marami yan sa Office 365. Kasi tsaka yung mga latest version ng Microsoft, tsaka sa Google Sheets, no? Ang Google Sheets, hindi niya forte ang dashboarding. Hindi niya masyadong forte ang dashboarding. Ang Google Sheets, marami siyang array formulas. Kagaya nito, gumamit ka lang ng curly braces, nag-consolidate ka na, di ba? Parang ganun lang pala, magdikit-dikit ng data. Parang ganito lang kasimple yung formula mo, pero kino-consolidate niya for your reports. Do you have questions, guys? Nagigets niyo po ba yung tamang process ng pag-gather ng data, tapos paano mo siya i-consolidate, and then for reporting purposes, no? For analysis din kasi yan. Ayan, for summarization, ganyan. So, kaya actually, I would recommend, if possible, na naka-consolidate na kaagad yung data. Pero sa Google Sheets kasi, hindi may iwasan na iba-iba talaga yung sheets. Maraming tabs. Kasi, iba-iba yung nag-e-encode para maiwasan yung overlap. 'Di ba? Ito yung console ko. Ito yung console ko po. Tapos pumunta lang ako sa insert pivot table. Pivot table yung pang-summarize. Ayan, insert tapos pivot table. No? So, noon, kapag meron na kaming consolidated, nilalagay na namin sa Data Studio. Si Data Studio, para siyang si Power BI. Ayan, Data Studio, pag Google yung ginagamit. Okay. Ano pa guys? Questions? Ano po yung questions nyo? So, magta-table ka muna. So, ano yung workflow natin? Ita-table mo muna siya. I-rename mo yung table. Pag nagawa mo na sa lahat yon, i-consolidate mo siya. So, gagawa ka ng separate na sheet. Gumamit ka ng curly braces at saka semicolon para sa vertical consolidation. Tapos, gumamit ka na ng pivot table for reporting. No? Para habang nag-encode sila, automatic po yung reports ay sumusunod na. Nag-update na kaagad. Sige, so halimbawa, ito guys, simplihan ko lang muna yung report. Questions. So we have one report dito. Meron kayong ika-copy. No? Depende po siguro sa version. May mga versions na hindi gagana ang VStack. No? Pa-clarify lang po. Kasi hindi sa lahat ng versions yan gagana. Pa-mention na lang po yan. No? So we have another report here. Tapos pwede mong, pwede mo siyang tanggalin, yung incident. Okay? Tapos pwede kayo mag-add dyan ulit. Halimbawa, vessel name. Ayan. Okay? Mga basic reporting po. No? Yung console na to guys, iba yung approach sa Excel ha. Yung iba, pina-power query yan. Yung iba naman, baka minamacro formula nila. Again, depende sa version. Kaya. Tapos, halimbawa, meron ka ng dalawang reports, pwede mong i-filter out yung zeros dyan. Pero ako ginagawa ko para mabilis na matanggal yung mga zero. Pwede kayong mag-click ng pivot
Tapos punta kayo sa medyo mahirap guys mag-create ng dashboard. Hindi masyadong forte ng Google ang dashboarding. Kasi pag yung nakita niyo yung slicer niya, hindi siya ganun kaganda. Tingnan niyo guys yung slicer ng ng Google Sheet, no? Hindi ganun kagandahan. So, ayan, no, ganyan lang siya. Para lang siyang filter. Parang normal na filter lang. Ayan. Ayan, no, para lang siyang fini-filter. 'Di ba? Halimbawa, gusto mong baguhin, dito mo siya babaguhin. Ayan, bawa root cause. Ganyan. Tapos, pwede mo i-check yung blanks. I-okay mo siya. Yan na yung slicer niya. Yan na yung slicer ng Google Sheets, guys. Hindi siya masyadong, no? Hindi siya masyadong maganda. Pero tinanggal ko lang yung blanks dito sa slicer kasi automatic na mawawala yung blanks dito, guys. Balik ko lang. Halimbawa, click mo to. Tapos select all, then click OK. Ayan. Click mo to, tapos, no? Ayan. Okay? So, yun guys, yung process ng paggamit naman ng Google Sheets. Tapos, yung importance ng consolidation, data consolidation. Info overload na daw. Lagi kasing natsyempo ang Excel, Google Sheets sa huling-huling no, part ng mga webinars niyo guys. Sige, next time, doon naman ako sa unahan. Ako naman yung unahan. Ilagay mo naman ako yan sa sa unang slot. Sige, doon ka sa kasi ito pa na to eh. Ano ba tawag sa ganito? Prime time. Ah, Gusto ko prime time oo, ka. lagi ako nasa dulo no? Parang yung tira-tirang brace cells na lang. Ang guys, ay, nag-overheat na. Ayan, okay. Oo guys, mahirap no? Mahirap sa technical. Kanina technical din yan, di ba? May tools na dinedemo. Super, super, info overload din talaga yan. Ako kasi nagkaroon ng client no na lumipat sa Google Sheets. Tapos, nung VA kasi ako, yes ako ng yes. Marunong ka ba ng ganito? Sabi ng client, yes, yes. Tapos, saka lang ako mag-aaral. Ganyan. Ganun kalakas yung loob ko. Tapos, ayun, maganda na nagkakaroon ng experiences, no? Ayan, mga scenarios na magagamit yung Google Sheets. Okay. Questions pa, guys? Do you have any more questions? What did you guys like about this webinar naman? Kung dati mabenta si Slicer, no? That's actually the problem sa 365, guys. Hindi kasi lahat may access sa 365. Yan yung pinaka-challenge ko sa pagtuturo ng Excel. Kanina, may mga estudyante ako naka 365 yung kalahati. Yung kalahati naman naka 2013. Sobrang layo nung version. Tapos iba yung mga pangalan ng ribbon. Iba-iba yung pangalan ng mga commands. Tapos, pag nagtuturo ako, time consuming yung ganito po sa 2013, ganito po sa 365, yung mga ganon. Yan yung challenge, guys, no, kapag nagtuturo. Kasi ang Google Sheets, pare-pareho tayo ng interface dyan. Pero naabutan ko yung version ng Google Sheets na nakakapikon kasi ang hirap-hirap niyang gamitin, lalo na pag galing ka sa Excel. Tapos, every 3 months, napapansin ko, mas ginagaya na niya yung interface and ribbon and menus ng Excel. Mas naging, na siya, mas malapit sa Excel ngayon. Pero noon, guys, sobrang hirap ng interface ng Google Sheets. Sobrang layo sa Excel. Buti naman, every 3 months, dinedevelop ni Google. Ayan. No? Um, Sobrang dami guys gusto daw nila ng copy. Ay, sige guys, wait lang. Buti na lang na paalala nyo. I-send ko tong link na may answers na may formulas na. Ayan, para may reference kayo. Sige, wait lang. Send ko sa inyo. Ayan. Is the link accessible po? Ayan, pakitry. Ayan, nakapasok na sila. Paano po kaya ang usual gamit ng companies locally and international?
Pero ano po kaya ang usual na gamit ng companies, local and international? Pareho po. Ang hindi lang gumagamit ng Google Sheets, yung mga naka 365, yung mga nakakaluwag-luwag. Sa lahat ng companies na na-visit namin, na-train namin sa buong Pilipinas, kapag naka 365 na ang isang company at centralized yung license, kasi ang nangyayari sa isang company, yung mga boss lang ang naka 365. Tapos yung mga nasa mababang posisyon, wala silang 365, parang ganon, no? Kaya nag-Google Sheet sila. Pero minsan, may mga companies na galante, lahat ng 365 sila. Hindi nagagamit ng Google Sheets yan kasi meron na silang online Excel. So, ang napansin ko, especially sa ibang government na na-train namin, wala silang 365. Sa DTI guys, DTI, 'di ba maraming mga negosyo centers sa DTI. Ayan, Google Sheets yung naging training namin tsaka Excel. Kasi marami silang ginagather na data. When I asked them, kailan nyo ginagamit yung Excel? Kailan nyo ginagamit yung Google Sheets? So they use Google Sheets to gather real-time data. Kapag real-time ang monitoring, kapag monitoring mga tracker, kailangan sabay-sabay mag-encode yan. Google Sheets talaga yung ginagamit nila para hindi copy-paste sa Excel. Kaya lang ang nakakalungkot, nilalabas pa nila sa Excel para lang makagawa ng report. Na pwede ka namang gumawa na kaagad ng report gamit yung Google Sheet na rin. Dapat diyan na din nangyayari, no? Ang reporting. Kasi pag nilalabas mo sa Excel, uulitin mo na naman yun, gagawa ka na naman ng report. Pero kung yung report nasa Google Sheets na, automatic na lahat, no? Automatic na yan lahat. Ano pa pinagkaiba ng curly brace? Ang curly braces represents array formula. Ang parenthesis ay container ng arguments ng isang function. So halimbawa, meron kang tinatype na formula. Halimbawa, tinype mo XLOOKUP. So XLOOKUP is the function and XLOOKUP, kailangan niya ng arguments. Ito, mga arguments yan. Argument number 1, argument number 2. Yung comma is the separator. The parenthesis is the container of your arguments. No? Doon nilalagay yung mga arguments. Ang curly braces, array yan. Ibig sabihin ng array formula. Pag in-enter mo, yung output niya, marami na agad. Bumababa, punta sa kanan or bumababa no sa mga rows no o kaya naman yung parentheses ginagamit for math calculations yung mga grouping kapag nagka-calculate tayo no kadalasan sa mga formulas guys kailangan yung i-master the syntax not the functions yung syntax halimbawa para saan ba yung ampersand para saan yung colon bakit may semicolon bakit may mga brackets bakit may curly braces? Dapat yun ang kabisaduhin nyo. Bakit may dollar sign sa isa lang? Bakit may dalawang dollar signs? Ganyan. Bakit may parenthesis? Bakit may tilde? May exclamation? May at sign? Yung mga ganun guys yung kabisaduhin ninyo. No, bakit may... Kapag nagta-training kami sa formulas, yan guys yung nagiging training ko. Not really the functions, pero yung syntax ng mga formulas, no? Bakit may greater than, bakit may slash, bakit may less than, bakit may double quotations, bakit may apostrophes. Yan yung mga tinuturo ko usually sa formula, mga formula syntax kasi yan. No? For this niche, ano po usually position title nakalagay sa job sites? Nung nag-Upwork pa ako, dashboard developer yung pamagat pag gumagawa ng ano guys, dashboard. Yung na-demo ko before, yung sample ko before, dashboard developer po ang tawag dyan sa Upwork dati. Tapos the skill set is dashboard development naman. Kapag sa resume kasi, dashboard development yung skill na nilalagay. 'Di ba? Yun yung keyword niya. Kasi ang dami kong tinry na keyword eh. Tinry ko yung analyst, tinry ko yung ganito. Yung pala, dashboard development pala siya. Dashboard developer yung um, ginagawa niya, no? Yung iba naman, sa Upwork yun. Pero meron kasing mga may data analyst, no? Pag data analyst yan, end-to-end yan. From encoding to analysis yan.
Merong mga data analyst na Excel and Google Sheets, Looker Studio, and Power BI lang. Gano'n. Meron namang mga analyst na marunong sa programming. So, halimbawa, ito naman is more on dashboard development to guys, no? Automation ng reports. Eto, noon, pag ginawan ko na ganito yung client, I would normally charge them $100 to $300 yung minimum, guys, no? Sa isang dashboard po. Ah, ano may mga questions? Oo, matrabaho talaga ang console. Hmm, Miss Roxy, pang e-commerce to. Ano to? ano po? E-commerce yan. Anong may sales per performers? Anong Hindi industry po, yan? ginamit lang namin to sa training Hmm. nung nag-Excel kami sa basic class. Tinrain namin ng Virginia sa Cebu, Virginia Food Incorporated. So they have the raw data, tapos pivot tables kasi yung topic namin. Tapos yung mga pivot, dinashboard. So ang goal kasi nila for presentation talaga. Actually guys, under ito sa basic class namin. Sa basic class yan tinuturo. Kasi wala pang formula yan eh. Oh, wala pang Wala formula. pa. Ano lang yan? Move lang yan, no? Raw Oo. data lang Pero yan. ano na. Pero tuwan-tuwa sila. Yan yung madalas na ina-avail sa amin na module, yung dashboard development. Kasi yan yung nilalagay nila sa PowerPoint, o presentation, sa ano guys, sa mga boss nila, ganun. Okay? Kaya lang may observation sa lahat ng mga tinetrain namin, problema talaga nila data. So, halimbawa, pinapakita nila yung data sa amin, ganun, coach, paano to gagawin pag ida-dashboard na? Tapos makita mo, medyo magulo pa, no, yung pagkakaayos ng data. Halimbawa, nakapa-horizontal siya, dapat pa-vertical, yung mga ganun. Okay? Merong nagtatanong na mga courses, guys. Actually, ito yung page, no? May mga workshops dyan sa Cubao, tapos may mga online din po. So if ever you would like to inquire, you can message our page naman. Paano po babasahin yung formula if may nasend sa'yo na file with existing formula na mahaba? I-AI mo. Actually, guys, no, with the age of AI ngayon, copy mo yung formula, ilagay mo sa AI, sabi mo, or Gemini or Claude, i-explain mo nga yung syntax na to, or ang ganun, no? Lahat, guys, pwede nang i-AI ngayon, especially the complex formulas. No? Okay po. Okay na po ba yung questions about the courses? Ito, we have a page naman if ever you guys would like to inquire, no? Ano pa ba? Ano Ang po question ko, Miss progression Roxy, module? ako may Yes po. question. Anong level of level, parang advanced, gano'n ba? Level 1, immediate advanced class, parang gano'n. Anong ma-offer mo sa mga accountant na talagang, ako honestly, meron, guys, nakapag-apply ako, di ba online tayo, may mga clients sa accounting na minsan live sila nagpapadiscuss kung paano mo siya ipipivot. Hiyang-hiya ako, hindi ako marunong. Baksak na ako. May ganong client, on the spot, bibigyan ka ng scenario. Pivot information lang yun na, wala kang mote na ako. Kayo ba? Anong tingin nyo? Anong masasuggest mo, Miss Roxy, unahin nilang training? Actually, hindi namin masyadong nire-recommend yung terminologies na basic, intermediate, and advanced because it's very subjective. Your definition of advanced is baka different sa definition ko ng advanced. So ang ginagawa ko is merong specific na module. Halimbawa, let me show. The reason I'm asking, even kami sa hiring, ang client nagtatanong, I want somebody who's advanced in Excel. So ano ba yung advanced na level of advanced sa mga client? Advanced for them is, yun, yung kahit na anong iba tong data sa'yo, you can produce whatever they want. No, I think is what they're trying to um, emphasize on. Kasi kami, hindi kami naglalagay ng basic or ano. When they ask for
modules, merong mga pamagate like pag nag-aas ng module, merong data entry for beginners, tapos meron namang level 2 na data entry, may mga ganyan. Tapos meron namang nag-aas ng module na focus on reporting. Kapag gusto nila, "Ay, gusto ko ng mga reports, ay gusto ko ng data cleanup, ganyan. So, binibuild namin yung module na merong focus topic, no? May mga courses kasi like dataset restructuring. Siguro kung advanced user ka, yun nga, you can actually do lahat ng ito. Ito yung level na advanced user ka means kahit na anong ibato kong data sa'yo pag nagpagawa ako ng report, magagawa mo pero in such a way na hindi siya complex, in such a way na hindi nai-stress yung iba kapag sila na yung magtutuloy ng report is my interpretation of advanced, no? Sa Excel, if you guys can perform Power Query ka na lang kasi na-master mo na yung restructuring, data management. Ibig sabihin, nasa advanced level ka na kasi ginagamit mo ng tama yung mga features ng Excel like Power Query, no? So if you are at that level, ibig sabihin, yung pinaka foundation ay na-master mo na. No? So there are specific courses, si Excel and si Google Sheets, no? Meron kasing focus sa data entry, merong focus sa reporting, gano'n. So kino-customize kasi namin 'yan sa mga tine-train namin na companies. Ayun, for accounting, hindi lang naman kasi siya for accounting, actually it's applicable for kahit na anong designation. Kadalasan sa mga tine-train namin sa finance and accounting, guys, heavy sila sa calculations and majority of them, pivot talaga tsaka yung mga conditional aggregation formulas yung ginagamit nila. So halimbawa, if you are using Xero or QuickBooks or yung mga tools na merong mga raw files, i-master mo yung pivot tables kasi mga raw files malilinis na siya, no? Malinis na yung mga data na yan. So, pwedeng pivot-pivot na lang. Ganun yung focus ng mga sa finance na tine-train namin. Pero yung iba naman, nagpa-train sa amin ng statement of account automation. Gusto nila mag-automate ng payslip, ganun. So, kapag ganun, formulas naman yung tinuturo namin. No? So, depende siguro sa halimbawa gusto nila yung payslip nila nasa Excel, nasa Google Sheets, ganun. So, heavy sa formulas naman yun. Kapag gano'n. Pag reporting, more on pivot tables lang talaga. Pero pivot tables is under the intermediate level pa lang, no? Yan, may nagtanong kanina kung anong level yun. So, intermediate. So, advanced, sobrang iba pala yun. So, kaya pala heavy yung hinihingi. Okay, Mm. questions pa guys before matulog tayo lahat. It's already 10:30. Kayo ba? Kaya pa ba ang brain cells nyo? Parang hindi naman na. Inaantok na sila. Parang nananaginip na nga yung iba, oh. Correct. Nanaginip na sila. Again, I encourage everyone. Ako, kung may time lang ako, gusto ko talaga mag-enroll kasi napahiya ako doon sa client. Babalikan ko yung client na yun. Charot. Matagal na, ng mga nagsisimula rin ako. Promise, nakakahiya, di ba? Tapos on the spot, parang hindi mo alam kung tatakbo ka na ba, i-close mo na yung Zoom kasi live kang pinag-test talaga ng ano, ng ganun. Pero sinabi ko, sorry, I don't know how to answer. So, alam mo na hindi ka papasa dun sa interview, di ba? Baksak ka na agad. Okay, ayan yung ano. And then, sinend ko na yung link ni Miss Roxy sa LinkedIn. You can follow. Tag nyo siya mamaya. Before kayo matulog, mag-content na kayo. Pakitag yung tatlong speaker from Miguel, from Lumen, and of course, the last but not the least, Miss Roxy. So, unahin natin siya next time. Masyado tong panggabi, pang ano na to eh. Ano tawag sa gabi? Basta prime Correct. time dapat siya. Pang bandila na si Miss Roxy, pang bandila. Yan. Ano pa ba yung bandila? Yan. Hindi siya pang TV pa. Pang TV Patrol dapat. Okay, picture tayo guys. And Correct. ako natuto din ako, nakaka-refresh yung mga info. Wala pa nga daw formula yun, click-click lang, 'di ba? Ang siguro ang tips ng practice, no? Practice ng practice hanggang ma-perfect. Yes. Hindi mo siya kayang gawin ng isa tapos testing kay beta test. Okay, happy ba tayo lahat for this Friday? Wala na maghahanap sa akin ng link. Asan ang link bukas, Miss Yan? Nasaan po yung Google Drive, Miss Yan? Nasaan po yung recording, Miss Yan? Makukurot ko na naman kayo sa singit niyan. Sige, picture tayo. Ang recording po, nasa YouTube channel ko po, yan